from. Amen. So, kani siya nga mensahe is, why knowing where I came from is vital to my life. Nganong importante kayo nga mahibaw ta asa tagikan. Kay kasagaran nato nagtuo nga gikan ta sa unggoy. Hindi biya ka unggoy. Hello. Okay ba wa ka kay bawang asa kagikan? Low kay kag self-esteem. Kanang pagtan-aw nimo sa imong kaugalingon. Okay? Ang mga tao og low self-esteem gani, nana sila gitawag og slave mentality. Siya na slave mentality. Kanang maid mentality. Are you following me? Amen. When in fact, dili ka slave. Although you're a servant, you're not a slave. You're a child of God. Amen ba? Amen. Magpaka na to ang Ginoo. So understanding your origin, where you came from, is just as critical as knowing your identity. Who am I? Why? Importante. It shapes your purpose. It shapes your purpose. What's your purpose? Katuyuan sa imong kinabuhi. Your perspective, panglantaw nimo sa kinabuhi. And your potential. Unsay imong mahimo. Hello. Kay kani imong purpose, panglantaw, and potential magkuyog-yog siya. Amen ba? Amen. Nganong importante, mao ni siya rason. Take note mo. Para naamoy mabasa ini kaman kay human lagi na akong wali ani, may lag na ay 20% nga mabilin. Inigabot nga dito sa pagka sunod Domingo, may lag na ay mabilin nga 1%. Kumangutana ko ninyo unsay topic last Sunday. Mura na mong nag-eskwela, isuod mo sa classroom, okay? Pagkasunod meeting, nalimot na mo, walay gitawag og memory retention. Pag walay retention, walay mastery. Pag walay mastery, dili makinabuhi. Inig-take og exam, fail. Are you following me? Amen. Mo ni rason ano mag-appeal ka og simba kay naay pulong. Ano mag-appeal kag Bible study. Amen ba? Amen. Okay. So number 1 reason nganong we have to understand our origin asa kagikan. Why? Because it reveals your divine purpose. So naadi ay kay katuyuan. Nganong natao ka? Kinsay nagpakatao nimo? Kay wa man ka magbuot. Ikaw ba'y nagbuot nga matao ka? Wa ka magbuot. Asa ka nga pamilya ka matao? Hello? Amen. Kay naa kay katuyuan. Ina katuyuan. Katuyuan. Ina imong si kakapad yan. Nagi kay katuyuan. Katuyuan. Okay. At the truth is, you are not an accident. You were intentionally created by God. ang kamatuoran nga gibuhat ka si Ginoo because naa siya'y rason nga necessary ka ni aning kalibutana. Nga importante ka ni aning kalibutana. Na asiyay purpose. You are not an accident. Are you following me? You are an assignment. And most of the assignment nga gihatag sa Dios nato, wa nato mahibaw pa. Kay ang atong gibuhat karon
dili pa man gyud ang assignment sa Ginoo. Mura tag nag-major on the minor, ang nag-minor ta on the major. Are you following me? Amen. Intentionally. Ano ang intention? Gituyo sa Ginoo. Dili ka sulagma. You are not randomly picked by God. Kuha ninyo? Amen. Nganong for the 9 months man ka naa sa womb sa imong parents? Kaya katong 9 months ang Ginoo siya kani si Torning. Ako ning buhaton. Wala pagali ka ipanakon sa imong inahan. Nagplano na ang Ginoo kani si Torning, ako ning buhaton kay na ako'y katuyuan niya. Kay baba Torning, igmo mangita ka sa imong katuyuan, mahibaw-an nimo ang imong buhaton, kanimong sakit maayo na siya. Hello. Amen. Hallelujah. For 9 months ibuhat ka. Buta ang Ginoo mga talents o gifting abilities. For 9 months. That's why niingon sa ang Ginoo, you will intricately. I made you intricately, wonderfully, and carefully. For 9 months. Okay? Para tanan nga mga talents, gifts, and abilities maanaan nimo sa katuyuan nga gibuhat kaniya. Minda. Amen ba? Amen. Kay kung imong mahibaw-an ang imong katuyuan, kung imong pagabuhaton, imong ipurso, anak ka diya mo excel, mahimo sa kang leader ana nga area of domain. That's why niingon sa kuan sa Deuteronomy nga if you obey the Lord your God, you will be the head and not the tail. Wala pa galing ka ma-head karon, wala pa gyud ka kay balo. Are you following me? Amen. Unsa may impact ani? Knowing you came from God means your life has eternal significance. Na ay ang ibong kinabuhi na ay eternal significance. Unsa man significance? Unsa nas Bisaya Sir Edian? Its significance, importansya. Na kay importansya. Ang imong pagka-importante na ay eternal consequence. Nga mo last for eternity. I don't know, nakuha pag yun ninyo. Hello? Amen. Okay? So makaibaw ka, naaday kay importante di ay ka ni ining kalibutan na. So kung naa kay mga problema, dili na ka mag-ingon, bahala ng kinabuhi nako, kisira-sira. Kung naa kay mga problema, nga mga dagko kayo, di ka madog and hope nga naman, naa kay eternal importance or significance. Dili ka dali-dali mo desisyon nga magpakamatay. Hello? Amen. Kana mga taong wala na'y tanaw siyang kagulingon na asay post, ang tendency niya, muingon na siya, mas may pa siguro magpakamatay, mas better pa siguro. Ang problema na inig maghikog siya, inig matagyo niya, gawas ang iyang espiritu sa iyang lawas, padung siya sa kalayong walay katapusan. Mas grabe pa. Are you following me? Amen. Pero may baw ka sa imong eternal significance. Pangitaa Hinoon. Nganong nabuhi ka.
Nga naman, naalagi kay assignment. Are you following me? Amen. Example, si David declared, "You form my inward parts." Ya Lord, ngayon si Ari David niya, siya, Lord, ni imong gibuhat ang akong inward parts. Kaning di makita. Kaya kanina bang di makita sa itong kaugalingon? Mao ni mga importante. Hello? Amen. And you knit me together. Knit. Ano lang knit? Sapit. Kanang Sapit. kanang knit, kanang isapit siya pero ang kuana na kanang pag kana ba magkuha ka manggansilyo ka. Inana. Kanang gansilyo uno uso man na sa una. I don't know na pa ba na karon? Okay. Gansilyo, gigansilyo ka sa Ginoo intricately. Kani si Rodel, ako ning buhaton, gansilyo ko na ni siya. Knit together, kani nga parts, kani nga butang sa iyaha, kani nga parts, kani siya nga talent, ako ning ibutang sa iyaha. Okay, kay obra maestra man ako ni si Rodel. Di ka human ani, kung gusto nga iyang mahibaw-an ang purpose nganong ako siyang gibuhat. Hello? Because you are not created by God to do a job. You are created by God to do a work. What is a job? The job is the thing you are paid to do. The work is the thing that you are born to do. And most of us are in the job. Kaya giswiluhan ta. Gamay ra kayo na sa iyang job nga work na gikan sa Ginoo. Ialaw ra na sa Ginoo. Pero makahibaw ka sa katuyuan sa Dios imong kinabuhi, you work. Because in your work dili ka man ma-fire out. Kanang imong job, ma-fire out ka. Pag magproblema ang weather, mawad ang kag job. Magproblema ang economy, mawad ang kag job. Pero sa imong work, maski naay hulaw na economic crisis, naay katalagman, di mawa ang imong work. Kay ang nagpatrabaho nimo ang Diyos. Kung kinsay nagpatrabaho nimo, maoy mo buhi nimo. Are you following me? Amen. So si David mismo, ni angkon siya, hari ni siya, dato ni siya kaya, niingon siya, Lord, you are the one who formed me in my inward parts. Gibuhat nimo ko together in my mother's womb. Nituo ba ka na? Amen ba? Amen. It reveals your divine purpose. Kung mahibaw ka, asa ka gikan. Dili makagikan sa imong mama. Dili ko kagikan sa imong papa. Ang imong papa o ang imong mama, instrumento ra sa Dios. Just like Mary, instrumento ra siya pagpakatao ni Ginoong Hesus. Kay si Ginoong Hesus na tao diri sa kalibutan, gitagaan siya, gisangunan siya sa Dios Amahan. O assignment, purpose, to do the works of God. Amen ba? Amen. Mausap kita. Number 2, why it's important that we know why knowing our origin is vital in our life. Conditional maguni. It defines your true worth. Unsa man ang true worth? Okay? Unsa nang worth? Value nimo. Imong valor. Imong importansya. Hello? Value nimo. Okay.
Kasagarang mga tao, mayon sila, wa nung ko'y post aning kinabuhi, wa. Na kay post, oy. Wa lang ka kahibalo. Kay wa makakaibaw kung kinsa ka. Wala sa kakaibaw kung asa ka gikan. Hello. Ang imong nahibaw-an gikan ra ka sa imong amahan o ginikanan. Are you following me? Amen. So the truth is, your value is not based on your achievement. Ang imong value na wala sa imong achievement kanang nabuhat nimo. Wala sa imong race nimo kung Pilipino ka, Amerikano ka, kaibaw ka kasagaran nato mga Pinoy. Low kay tag self-esteem. Hello. Amen. Kung naay mo ring Amerikano, grabe atong paghangan sa Amerikano. Nga sila mga halandon. Basta puti. Nga itong tanaw sa mga Amerikano, mga puti, kwarta. Ang uban lang nato kay way self-worth. Ay mo kasuko. Mangita o puti. Mas kag piniriso o kira, basta puti. Kay ba sa Amerika? Especially sa California. Kerting daghanang mga puti. Nga mga hubo. Kanang mga hubo. Naas. Kita kadang naa sa Colon o naa diri sa kuan, dool sa SM na mga tubig sa dalan. Daghan kay na karon sa Amerika. O mga puti na sila. Hello. Amen. Nagtuo ka nga ang kalisdanan na ara sa Pilipinas, uy, sa Amerika, perting daghanan. Are you following me? Amen. Your value is not based on achievement, race, or status. Whether you are single, you are married, or you are double. But on being made in the image of God. So, ang imong value nasa for being nga gibuhat ka sa Diyos. Inagibuhat ko sa Diyos. Wala naging totoo. Inagibuhat ko sa Diyos. Valuable ko. Importante ko. Kay dili ko aksidente. Nay assignment ang Ginoo nako. Kung itagaan ko niya mga talents o gifts o abilities para ako mo-succeed sa akong purpose sa kinabuhi. Kay ba ka gusto sa Ginoo nga ikaw mo-succeed sa imong purpose sa kinabuhi. Hello. Kanara bang imong purpose mao nay gipakamatyan ni Ginoong Hesus? Dili lang ikaw. Hello. Gipakamatyan ka ni Ginoong Hesus para ang imong purpose imong matuman dinhi sa yuta maingon sa langit. Unsa may impact ani? You won't seek validation from the world. So imong ipagabuhaton kung nag-follow ka sa imong katuyuan sa kinabuhi, di ka magtan-aw kung unsay gibuhat sa uban. Hello. You mind your own business. Why? Because you know, nagdala ka sa blueprint sa Ginoo sa imong kinabuhi. Your DNA. Kay baw ka, ganong kinahanglan mamatay man si Ginoong Hesus. Di ba akong isuil sa inyo ha? Nakasa ang tao o kinahanglan siya ma-redeem. Ang makabuhat rapod sa redemption, ang Diyos rapod. Pero illegal man sa Diyos nga mubuhat directly sa kalibutan. Nga naman, kay ang kalibutan gihatag naman Diyos sa Diyos sa tao. Hello? In the book of Genesis chapter 1, verse 26. Ibuhat niya ang tao in His image and likeness, and He mandated man to rule and have dominion on earth. Which means, ang tao mo na magbuot din sa kalibutan.
So it's illegal already for a spirit to do directly in the earth. Hello. Munang nagbuhat siyang Adam. Pero si Adam nakasala man. Nakasabot mo? Naikatuyuan ang Diyos kang Adam to rule and have dominion on earth and to live in the presence of God. Nakasala man, gikick out sa paraiso si Adam. Hello. Wala na niyo matuman ang iyang primary mandate. O kanang primary mandate sa Diyos kang Adam. Mandate sabna, sugo sabna sa Diyos para nimo. Hello. So dili man pwede sa Diyos nga Espiritu nga mudritso siya intervene sa kalibutan. Kinahanglan gyud tao mauna ang Diyos nagpakatao. Hello. Unsay purpose sa Diyos nga magpakatao? Pag-redeem, pag-bayad, paglukat, para ma-restore ang purpose sa tao sa iyang katuyuan. Mauna si Ginoong Hesus nabuhi o nagpakamatay. Jesus Christ became man. Hello. And shed His blood for us, for you. Ang iyang giredeem, ikaw ug ang imong katuyuan sa kinabuhi. Hello. Sa dihang imong madawat, tuo ka ni Ginoong Hesus. God's DNA. Saan ang DNA? Kanang DNA, mao na siya naa sa dugo sa tao. Hello. Gilukat naman sa Diyos ang atong mga sala. Sa dihang mo tuo kag dawat ka kang Ginoong Hesus nga imong manluluwas o Ginoo. Gihatag sa Diyos pinaagi kang Ginoong Hesus ang iyang DNA, ang iyang blood. Mao nang nagpakamatay siya, iyang giula ang iyang dugo. Ang iyang DNA nahimo nimong DNA. Nasagol sa imong human DNA. And you become one with God. That's why, ngayon si San Pablo, if anyone is in Christ, he is a new creation. Behold, all things has passed away. Behold, all things has become new. You become a new creation in Christ. And you become one of God. Why? Because His blood is joined to your blood. You have already God's DNA. I hope nakuha ninyo. That's why you are called a child of God. Amen. Anyone who believed in Him, in John 1:10, anyone who believed in Him, even to them who received Him, He gave them the right to become children of God. Not children of human flesh, but of God. Are you following me? Amen. Example, si Jesus, He knew His origin. Kaibaw siya, asa siya gikan. Kindly answer it yan. Kaibaw siya, asa gikan si Jesus Christ. So He was not shaken by rejection. Usa sa makapadiscourage na to, kanang i-reject ka. Kasagaran naman mo reject na to na very close to us. Members of our family. Pero atong tan-awon unsay gisulti ni Ginoong Hesus sa John 8:42. Sir Adrian. John 8:42. Mas mayong binisaya. Hallelujah.
Glory to God. Si Jesus niingon kanila. Juan 8:42. Kung ang Diyos mao pa ang inyong amahan, ako higugmaon unta ninyo. Kay ako ninggikan sa Diyos, ug mianhi ako dinhi, kay wala ako muanhi sa akong kaugalingon, kundi siya nga nagsugo kanako. Siya kung nituo pa ka sa Diyos Amahan, higugmaon yun nimo si Ginoong Hesus. Kay gikan man siya sa Diyos. So si Ginoong Hesus, kahibaw siya, asa siya gikan. Nagikan siya sa Diyos o gipadala siya for an assignment. So maski unsa na lagi pang buhat sa mga manglutos niya, wa gyud siya matarong sa mga rejection. Ang iyang purpose is to redeem us, to save us from our sin by dying on the cross. That's why it's called Passion of Christ. Hello. Maski pang pila to ka estasyon, nagyagian, giluto siya, gibunal-bunalan siya, ni tindog gihapon siya, ni adto gihapon siya sa cross. And He voluntarily died for you. Wa siya matarog sa mga panglutos. Kamu, lutoson na lang gali mo sa inyong silingan, di mo mabulubong o minteryo. Wa na. Biyaan na dayon. Kay mahadlok. Lutsaw yung kadlukan ni mo kung di ka malubong. Kapatay naman ka. Are you following me? Kanang rejection, usab yan na makapa-discourage sa tao. Okay? Kamo mga inahan, kinikanan, ayag, itami nyo i-reject ang inyong mga anak. Okay? Dako kayo nag-impact sa ilang kinabuhi. Knowing where you come from defines your true worth. Ina, I come from God. God made me. And I'm not an accident. I'm an assignment. Papa ka na itong Ginoo. Number 3, nga nung gikinahanglan ta mahibalo sa tagikan. Because it explains your struggles. Nakakita struggle. Saan yung struggle sabi ni siya? Pakibisog. Tungkol sa atong fallen nature, natay struggle. Kasaganan na itong struggle, kada adlaw nga panginabuhi. Mutuo ba ako sa pulong sa Ginoo? Mutuo ko sa akong kahintang karon. Hindi ko mutuo sa pulong sa Ginoo. Ari, tuo ko sa akong kahintang karon. Sa iwato nimo, mato ka silingan, pahumaran ako yun. Mato ka sa huwanhan, manghuwam ko, mato ko sa DSWD, mangayo ko. Ano man? Wa makakaibalo. Kinsa ka na anak mo ng takab Diyos. Are you following me? Amen. Kaibaw ka? Ano siyang ipangsulti na ko ninyo, gireveal lang ni Karod sa Ginoo. Katong mga anak sa Diyos, sa diserto sila. Wala sila pagkaon. Wala po sila kuan tubig dito. Okay? Okay. Maski naka-experience na sila sa milagro sa Diyos initially, paglakaw nila, mao gyapon walay tubig, wala gyapoy pagkaon. Naglagot na lang din si Moses, nga naman, si magbagulbul.
Ato sila ito, mga kabatuan, na ay diserto, na ay bato. Okay? Lord, why tubig? Pero previously, nakakaon silang mana, kahit inom sila. Pero, silang panaw, mau gihapon. Lain lang siya nga si, kuan nga place. Why tubig? Ang ilang ikasukan si Moses. Hello, usahay diya. Pag naamoy mga kahintang sa inyong kinabuhi, ang inyong pasagilan, pastor ninyo. Si pastor, wa may gibuhat. Moses! Ganun, gidaman naman diri sa Ehipto para mamatay, diri sa disyerto para mamatay mi dito. Mas maayo pa man dito sa Ehipto kay makakaon pa mi dito humba. Sa kapungot ni Moses. Kiingnaram to si Moses Ginoo. Naibato diya. Sulti ang bato. Unay tubig mo gawas sa kapungot ni Moses. Say mga pastor, mapungot sab na. Basta di mo matubo. Ibis isultihan niyang bato. Bato, gawas ng tubig. Suko siya, kuha sa siyang pool. Gawas ang tubig. Fresh water. Imagine na agi kuan ana na agi testament ana dito sa Saudi Arabia na hitabo na. Okay? Ang bato makita gyud nga kipikas sa Ginoo. Are you following me? Amen. Kay ang Ginoo siya tag-iya sa tanan. He can do anything. Pero gigamit niya si Moses para ang tubig mo gawas. Ang sugo ni mo sa Ginoo, Moses, sultihi ang bato. Kamo gisugo mo sa Ginoo. Sultihi ang inyong bato. Sultihi ang inyong bukid, mga mountains ninyo. Kay mo provide nimo ni sa imong mga panginahanglan. Are you following me? Amen. Meaning, sultihi ang inyong problema. Problema, pahawa dire. Ayaw siging sulti about your problem. Because the more you talk about your problem, the more your problems will become bigger. But speak to your problem. Speak to your mountain. And your mountain will transfer, will be removed. Iyon si Ginoong Jesus. If you can believe to tell this mountain to move, then your mountain will move. But do not talk about your mountain. Because your mountain will always talk more back to you. Magkadako hinoon. Hello. Ang impact, okay, asa na to? You will fight battles from victory. Namatay mga battle, no? Saan ang battle? Mga challenges na to ba? Mga problema ba? Listen carefully. Kung waa kay bawo nga anak ka sa Ginoo, ang tendency no, you fight your battles as a defeated one. Ngayon, sa Bible, you fight your battle from victory. Meaning, kay bawo na ka, mananaog na ka, nga naman, si Ginoong Hesus nga naa sa imo is greater than He who is in the world. And because Jesus has won the victory, you will also win the victory. Hello? Amen. Your position now with Christ, you are a winner. You are not a loser. You are a winner. Pero sa itong mindset, kumusta na ka, sister? Maulang yapon, Pastor Art. Kakapinan lang yun, nag-ilain sa kalisod. Mag-ilain din sa kalisod.
Are you following me? Amen. Fight your battle because Jesus has already won the battle for you. Okay? That's why when you pray, you do it in Jesus' name. Amen ba? Amen. Not in your name. Kaysa imong name, pildiro ka. But in Jesus' name, madaogo naman si Jesus, you will win. In Jesus' name. Pakpakan na to ang Ginoo. As a matter of fact, ang Bible nagasulti nga, you are more than a conqueror. Saan ang conqueror? Saan ang battle? Sa'yo mo win ka. Pero dili gyud na makompleto ang imong victory kung dili nimo i-conquer ang minds and hearts of the enemy. Kunya mo occupy ka. Hello. Ang Bible nagaingon, you are more than a conqueror. Victorious ka, but you are more than a conqueror. So you fight your battles from victory, not for victory. You don't fight you don't fight your problems for victory. You fight your problems from victory. Ang mindset nimo is that you are already a winner. Amen ba? Amen. Example, Paul traced sin to Adam, but hope to Christ. Okay? Ang ato ramang yung answer sa atong kinabo, si Ginoong Hesus ramang yun. Mao bitaw na nga, balik-balikon yun ni Pastor Art, basaha lagi ang Bible. Nagbasa ba mo? Hello? Gikaon ba nimong Bible? Kay word man ng Bible, ayaw kaon mo ng pahina sa Bible nga imong kaonon, dili basahon unya ikinabuhi. Hello? Wala Pastor Art, busy ko. Wala nimo giuna ang gingarian sa Dios. Ang imong giuna ang imong tiyan. Busy ko nga naman, naman ko'y trabaho. Hello? Ay mo kasuko ha? Why? Knowing where I came from is vital to my life. Number 4, it guards against lies. Guardiyahan ka sa Ginoo against the lie. Saan ang lie? Bakak sa demonyo. Kay, ano naman eh? Kay ang demonyo, matinodanon? Or bakakon? Bakakon. Okay? Kung sa may bakak sa demonyo. The truth is, Satan's attack was on Eve's memory of her origin. So, isunod yun na sa demonyo ang pulong sa Diyos. Istingan ka, isulti ka na sa Ginoo. Si Eve, pagtintal niya ni si Eve sa diyang gitintal siya sa demonyo. Ang gipangutana sa demonyo niya is, gisulti ka na sa Ginoo. Listen carefully, mga maminaw. Isulti ka na sa Ginoo. Linda. Ipangutana kung kay ba makasmulong sa Ginoo. Ay, wag man makamemorize si Eve. Giilat siya. Kay ang demonyo mangita o pamaagi, mailat kaniya. Kaya musulti na ka. Sister, isulti ka na sa Ginoo. Kung sa man ang John 3:16.